Amen! Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Yan, palakpakan nga natin si Lord. Yan, dahil si Lord ang pinunta natin dito. Amen? Yan, good afternoon din po sa mga kasama natin dyan online na patuloy na sumusubaybay sa atin online. So ngayon po ay nasa panibagong series tayo. No? Ano po ba yung ating series ngayong buwan ng January? Ano po ba? Ayan, nakalagay na dyan. Yan, new beginning. Yan, sabihin nga po natin, new beginning. Yan, kapag po pala sinabing new beginning, dito po natin i-identify kung ano po ba yung mga dapat na, mga importanteng bagay na kino-consider natin sa pagsisimula ng taon. So ngayon ay January, kaya napakaganda na pag-aralan natin kung paano ba natin sisimulan ang taong 2025 na matagumpay. So, I believe lahat tayo dito gustong maipanalo ang taon na ito. Yan, taas ang kamay na gustong maipanalo ang 2025. Yun. O, nung New Year ba, sumigaw kayo, akin tong taon na to. Gumanon ba kayo? Eh, di sa'yo na. Sa'yo na ang taong 2025. Yan, sa atin na talaga ang taong 2025. And alam ko, lahat tayo, yun ang hangarin natin, no? Na maging matagumpay ang taong 2025 na ito para sa ating lahat. Amen po ba? Pero alam nyo po ba, siyempre, bago ka manalo, there are things that you need to prepare. Tama po ba? Kailangan maganda ka, di ba? Parang yung mga champion. Yan, sino dito, minsan sa buhay niya, naging champion siya. Yan, champion sa sports, champion sa school, o kung saan man yung sinalihan mo na event or activity, nag-champion ka. Pero bago mo maipanalo yun, di ba naghanda ka? Amen po ba? So someone said that to be a champion, you must act like one and act like a champion. So kung gusto mong maging champion or matagumpay or winner, kailangan umakto ka kung paano kumilos ang isang champion. Amen po ba? Kaya kinakailangan para manalo ka, maipanalo mo itong taon na ito, kumilos ka kung paano kumilos ang isang champion or winner. Yan. Hindi naman kasi maganda, di ba, na may gusto kang i-achieve ngayong 2025 tapos hindi ka naman kumikilos, hindi mo naman ginagalawan, di ba? O gusto mong maabot yung pinapangarap mong with honors. Yan, pero anong ginagawa mo sa school? Di ba? Lagi kang absent, hindi ka nagpapasa ng activity, hindi ka nag-aaral mabuti. O paano mo ma-achieve yun? Di ba? So kailangan naghahanda ka. Yan, the question is, ito tanong ko sa inyo, handa na ba kayong manalo ngayong taon na to? Sino dito handa na? Magsabi ng malakas na amen. So ngayon, paano kaya maghanda ang isang kampyon? Alam ninyo, isa sa pinaka-importante o isa sa nagbibigay ng self-confidence sa isang champion is yung preparation niya. Yan, di ba kapag prepared ka, bago ka humarap sa isang pagsubok, alam mo sa sarili mo na maipapanalo mo yun. Mataas ang confidence mo kasi alam mo, prepared ka. So kung gusto nating maipanalo ang taon na ito, dapat maghanda tayo. Now, let's look at the greatest champion who ever lived on earth. Walang iba kundi si Jesus. Tingnan natin, paano ba naghanda si Jesus? Yan, paano ba siya nanalo? Ano ba yung mga preparations na ginawa niya? So, samahan niyo po akong basahin ang ating passage sa hapon na ito. Inaanyayahan kong bawat isa na tumayo sa kanilang uupuan at sabay-sabay nating basahin mula sa Matthew chapter 3 verse 13 to 15. Sabay-sabay po tayo in 3, 2, 1, read. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? 15. Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness.
Then John consented. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo sumandaling yumuko at manalangin. Panginoon, minsan pa kami po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo sa panibagong pagkakataon na ito na binigay nyo sa amin para kami makapag-aral yung salita. Dalangin po namin na patuloy na buksan mo po ang puso't isipan ng bawat isa at patuloy na turuan mo po kami at mag-reveal ka pa ng mga maraming bagay, Panginoon. At tulungan mo po kami na malakaran kung ano man po yung gusto mong ipahayag sa hapon na ito. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon, at ikaw lamang po ang siyang maitaas at manguna. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Ayan, so ang inihiling ko lang po sa bawat isa, no, yan, focus po tayo kay Lord. Yan, wag po muna natin kausapin yung katabi natin. Yan, o kaya wag muna natin isipin kung saan tayo pupunta after ng service natin. So, ito yung time kung saan maraming ituturo sa atin ng Panginoon. Kaya wag po nating palagpasin ito. Yan. So, dito po sa passage na binasa natin, yan, ito po yung time na babautismuhan na po si Jesus. Yan. Sabi po dyan, sino daw po yung magbabautismo kay Jesus? Si John. Kaano-ano po ba ni Jesus si John? Kaano-ano niya si John? Yan, kasin niya, pinsan niya. So, nabasa po natin dito yung mga panahon nga na babautismohan si Jesus ng kanyang pinsan na si John. Kaya lang, nakita natin dito, di ba? Nagtanong si John kay Jesus, teka lang, bakit siya ang magbabautismo kay Jesus? Di ba dapat ako yung bautismuhan, di ba? Dapat si John ang mabautismuhan. Pero, anong ginawa ni Jesus? He persuaded John to baptize him, saying that it was time to fulfill all righteousness. Kasi malaki po ang kinalalaman itong baptism na ito doon sa mangyayaring pagsunod or sa mga susunod na mahakbang ni Jesus para sa pagtupad ng prophecy na nakalagay sa Bible. Diba? So tandaan po natin, your main action is greatly affected by the things you did to prepare. So ibig sabihin lang po nito, malaki ang kinalalaman ng paghahanda natin sa magiging kilos natin. Amen po ba? So, napakalaki ng ginawa ng Panginoon to prepare Himself. And take note, kagaya ng sinabi ko kanina, bago tayo magsimula, Jesus is the greatest champion who ever lived in this earth. Si Jesus, grabe po yung preparation na ginawa niya. Kaya ngayon, ang pag-aaralan natin, ano ba yung mga ginawa ng Panginoon to be a champion? So, ito po alam ko yung quote na to, nasabi ko na sa inyo doon sa mga previous preachings ko Pero ulitin ko lang po uli sa inyo. Yan, kilala niyo po si Benjamin Franklin. Yan, he was one of the founding fathers of United States. Yan. So sabi niya, minsan sa buhay niya, by failing to prepare, you are preparing to fail. Kaya mahalaga na sa bagong taon na ito, simulan natin ito ng may paghahanda para maipanalo po natin ito. Para pagdating ng December, hindi tayo luluha na sasabihin nyo, palpak ang taon na ito. No, hindi po natin goal na pumalpak tayo sa taon na ito. Ang goal po natin ay maipanalo ang taon na ito. So now, join me in our topic this afternoon entitled, Ready, Set, Win. Yan, sabihin nga po natin, Ready, Set, Win. Ito po yung tanong na sasagutin natin ngayon. Paano ka maghahanda para maipanalo ang taong 2025? Okay? Ready na po ba kayo? Magsabi ng Amen. Amen. So, 3 bagay lang po ito. Mabilis lang po ito. Mga hanggang 5 po tayo dito. Yan, joke lang. So, yan. Sabi po sa verse 13, Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. Verse 14, But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and you come to me. So
So number 1 po, paano ba tayo maghahanda para maipanalo ang taong 2025? Number 1, you need to have proper relationship. Everybody say proper relationship. Yan, John the Baptist was a big role for the success of Jesus' ministry. Sa totoo lang po, napakalaki po ng role ni John the Baptist para sa tagumpay ng ministry ng ating Panginoon. Napakalaki po talaga. Actually, siya po yung forerunner. Ano po ba ang ibig sabihin ng forerunner? Pag sinabi nating forerunner, tagapagsimula. Siya po ang tagapagsimula ng Panginoong Jesus. Kung wala siya, hindi magiging matagumpay yung ministry ni Jesus or yung execution ni Jesus. Kasi nakasulat iyon sa mga propesiya na kinakailangang mangyari. Na kinakailangan si Jesus ay bautismuhan. Nino? Ni John the Baptist. So here, we'll see that Jesus applied the law of proper relationship. Okay? Proper relationship. Okay? So in business or personal success, it's about making the right connection. Making the right relationship. Kapag marami kang connection, mas malawak ang naaabot mo. Amen po ba? Naaalala ko yung professor ko sa college. Sabi ko, itong professor ko na ito, ang dami niyang naipapanalo. Yan, sumasali siya sa mga math Olympics kasi math teacher siya. Tumaas agad yung position niya bilang teacher. Ang dami niyang na-achieve. Sabi niya, alam niyo sikreto? Alam niyo sikreto? Proper connection. Yun ang sikreto niya. Kaya siya naging successful sa buhay niya. Marami siyang tamang connection. Okay? So, kapag nakakita ka daw ng proper connection mo, wag mo na daw yung tantanan. Yan. Wag mo nang palagpasin at wag mo nang baliwalain. So, now, how to find a right relationship or right connection? Paano po ba natin to mahanap? So, number 1, 3 bagay. Number 1, personal. Everybody say personal. So sabi sa verse 13, then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. Jesus came. Remember that the right connection is worth pursuing. Kailangan for you to have a proper relationship or proper connection, kailangan personalin mo. Sabihin nyo nga, personalin mo. Ibig sabihin, sadyain mo. Kung may kailangan ka sa isang tao, sadyain mo. Amen? Kung gusto mong maipanalo ang taong 2025, sadyain mo. Okay? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, sadyain mo. Yan. So, dahil ang tagumpay ay sinasadya. Hindi po isang iglap lang, wala kang ginagawa, champion ka na agad. Ano yun? Diba? Kasi may backer ka, ganon. Kaya ka panalo. Hindi ganon. Kailangan, pinipersonal mo ang pagkapanalo mo. Diba? Diba iba yung epekto ng pumunta ka doon sa taong may kailangan ka kaysa doon sa nag-utos ka lang. Mas ramdam ng tao yung presensya mo. Diba? Mas ramdam ng tao na kinakailangan mo siya kasi hindi ka lang basta nagpautos na may pumunta lang sa kanya. Pangalawa, sacrificial. Sabihin nga po natin, sacrificial. Then Jesus came from Galilee to Jordan to be baptized by John. Si Jesus mismo sa sarili niya ay nagsakripisyo siya. From Galilee to Jordan, pinuntahan niya sino? Si John para magpabautismo. Ilang kayang kilometro yun? From Galilee to Jordan. Based sa research ko, about 65 kilometers. Ang layo, no? Ang sakit sa paa nun pag nilakan mo. 65 kilometers by road. Ibig sabihin, yung mga time na to, wala pa namang jeep, wala pa namang eroplano, wala pa namang sasakyan, di ba? So, ginawa ni Jesus yan, naglakad lang siya. Diba? Ang layo niyan, imagine nyo, mula dito sa Malabon o sa Nabotas hanggang San Rafael, Bulacan.
Ganun kalayo yung nilakad ni Jesus. No? Nagsakripisyo siya. So magsasakripisyo ka talaga, hindi pwedeng hindi. Kung gusto mong magtagumpay ka, magsakripisyo ka. Pangatlo, yan, meron ng personal, sacrificial. Pangatlo, beneficial. Sabihin nga po natin, beneficial. Then Jesus came from the Galilee to the Jordan to be baptized by John. So si John the Baptist, sa totoo lang, ayaw niya eh. Ayaw niya talaga na bautismoan si Jesus kasi nga nahihiya siya na dapat si Jesus yung magbabautismo sa kanya. Pero sinabi ni Jesus, kailangang mangyari to. Kailangang mangyari ito dahil yun ay beneficial. Yan. John the Baptist had a benefit in the ministry of Jesus Christ. Kasi isa po ito sa mga preparation na kailangang pagdaanan ni John the Baptist para maging rabbi siya. Ano ba yung rabbi? Guro. Para maging guro siya, kailangan niyang bautismuhan si Jesus. Isa ito sa mga preparation na kailangan niyang gawin. And it's not about, pag nagkamali ka ng connection, it's either gumana ka, o sumabog ka. Sino dito na-experience na nagsaksak sila? Nag-plug in sila sa saksakan tapos sumabog. Sino yung naka-experience na ng ganon? Hindi pala tama yung bolts. Hindi pala siya akma doon, kaya sumabog. So dapat alam natin kung kanino tayo ko-connect. Kung kanino tayo makikipag-relasyon. So, it is not about the volume of your connection, but it is more on the value of your connection. Remember, ang kampiyon ay may tamang connection. Hanapin mo yung tamang tao. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tamang tao ba yan? Mukha bang tama yan? Mukhang tamang tao? Okay. So, let me share you yung isang pinagdaanan ng atleta namin sa church, sa church tuloy. Yan. Alam nyo naman, no, isa akong coach sa school namin, sa MNHS, at meron kaming isang atleta doon. Nung nag-back to normal na yung ating pag-aaral, nung nag-face-to-face class na, nagkaroon na din ng mga palaro. Yan, doon na nagsimula, bumalik sa normal, nagkaroon na ng palaro. Yung player namin na yon, that time, ay grade 10 na siya. Grade 10. So, siya ay transferee from Mindoro. Galing siya sa Mindoro. Alam niyo, yung mga atletang galing sa Mindoro, magagaling talaga. Talagang magagaling sila. So, ibig sabihin, hindi siya talaga na-train ng Malabon National High School. Kasi grade 10 na siya, lumabas. No elementary siya, ay player siya sa Mindoro. Nung high school siya, doon lang siya naglaro sa MNHS. And that time, grade 10 na siya. At nung nagkaroon kami ng palaro, walang masyadong preparation kasi biglaan. Pero alam niyo, itong bata na ito, nanalo siya. Kahit hindi siya masyado nakapag-prepare. No? And nakitaan namin ang potential itong batang ito. Nanalo siya sa division palaro. At ang maganda pa doon, nakarating siya ng NCR palaro, nanalo din siya doon. Hanggang sa nakarating din siya ng palarong pambansa. Yan. Ang tawag dito, napakagaling talaga nitong batang ito. Ang laro niya ay high jump. Yan, sa athletics, track and field. High jump, yung tumatalon sa parang bar. And sabi ko sa kanya, meron namang siyang choice na mag-aral sa MNHS kasi grade 10 na nga siya, diba? Magsi-senior high na siya. And sa MNHS po ay may senior high school. Kaya lang, nung nakarating siya ng NCR, maraming nakakita ng potential sa kanya. Maraming nag-i-scout ng mga universities. Naghahanap sila ng mga pwede nilang hugutin na player at gawin nilang varsity doon sa mga school nila. Ang sabi ko nga doon sa batang iyon, pag lumipat ka ng school, hindi na kita kakausapin. Pero joke ko lang yon. Pero nagulat ako kasi nag-enroll siya, hindi sa MNHS, kundi sa private school. Ngayon, kalaban na namin siya.
Pero nakita ko yung dahilan niya kung bakit siya lumipat sa private school. Kasi nakita niya na kapag lumipat siya ng private school, mas mag-i-improve siya. At yung private school, marami silang trainer from different universities na talagang matetrain ng mabuti yung bata. Kaya sabi ko, okay lang yun. Alam nyo, ang nangyari, nanalo siya sa NCR palaro, nanalo uli siya sa palarong pambansa. Nananalo din siya sa mga patapa, sumasali din siya sa mga batang Pinoy, yung mga national palaro, sumasali siya doon at nananalo siya. Dahil mas pinili niya, hinanap niya yung tamang connection kung saan siya mag-grow at mas mag-i-improve. Sa una, masakit sa akin yun, syempre. Kami yung naka-discover sa kanya. Kaya lang, alam namin sa sarili namin na wala kaming ganong connection na magdadala sa kanya papunta sa mga matataas na university. Alam ko ngayon, after niya ng senior high, kinukuha siya ng University of the East, UE. Kinukuha siya ng UST. Ganon. Diba? So it is beneficial kapag natuto tayong humanap ng tamang relationship or connection. Yan. Pangalawa, so yung una natin, paano ba natin mapaghahandaan na may panalo itong 2025? Number 1, proper relationship. Pangalawa, yan. Sabi po uli sa verse 15, Jesus replied, "Let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness." Then John consented. Pangalawa po, perfect timing. Sabihin nga po natin, bakit relationship yung nakalagay? Perfect timing. And sabihin nga po natin, perfect timing. Ayan. So, right timing is the ability to choose the ideal moment to do something for the best outcome. So, sa totoo lang po, pwede namang magpabautismo si Jesus dati. Pero, hindi pa kasi timing. Kaya niya namang gawin yun yung magbautismo siya, di ba? Kaya niya namang gawin yun. Pero hindi niya ginawa kasi alam niyang hindi pa tamang panahon. Yan. Pero, nung dumating na ito, ng pagkakataon na ito, na nasa tamang edad na, si John the Baptist, yan, alam niya, ito na yung right timing, na bautismohan siya ni Jesus, ni John the Baptist. So, imagine, kung si John the Baptist, babautismohan si Jesus ng edad na 12 years old, sa tingin nyo, handa na ba siyang maging rabay nun? May makikinig kaya kay John the Baptist? Wala. Alam ni Jesus na si John the Baptist ay nasa tamang pagkakataon na o tamang edad na, kaya niya ginawa iyon. Kaya siya pumunta, no? So, pwede naman pala, no, na maghintay tayo sa tamang timing ng ating Panginoon. Yan. Kaya may tamang timing at process sa kanila. Kaya may tamang timing at process na sinunod ang ating Panginoon. Ngayon, paano kaya natin madediscern na tamang timing na yun ng Panginoon? Yan. Perfect timing na. So, sino dito naghihintay sa tamang panahon ni Jesus? Yan. Siguro marami dito naghihintay kayo sa tamang panahon. Yan. Naaalala nyo yung nagsaset si King David ng kanyang kingdom? Siya po ay kumuha ng team. May binuo siyang team nun. At isa sa mga team na kinuha niya is yung magaling mag-discern. Diba? Ito yung Sons of Korah. Kung familiar kayo sa Sons of Korah, sila po yung inassign ni David at ni Samuel na mag-guard sa temple. Kasi naniniwala sila, o si David, na importante sila doon sa pag-discern kung kailan darating o kailan susugod. So, importante na may ganong wisdom tayo. So, now, how can we discern right timing? Letter A. Kailan ba natin masasabing tamang panahon na? Yan. O tamang time na. Perfect timing na talaga. A. There must be an adoration. Sabihin nga po natin, there must be an adoration.
Ayan. Sabi sa Mateo 3:15, basahin natin sa Tagalog. Yan. Pero sumagot si Jesus, hayaan mong mangyari ito ngayon dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag si Juan. So it makes sure that God will be glorified. Dito ba sa gagawin mo, masasabi mo pala no, na kapag perfect timing na, or dapat merong adoration. Dito ba sa gagawin mo, mabibigyan mo ng papuri ang Panginoon? May tataas mo ba ang pangalan ng Panginoon? Kapag oo ang sagot mo, right timing yun. Yan. Pangalawa, there must be an accomplishment. So, nakita natin, di ba sabi doon, let it be so now, sabi ni Jesus, it is proper for us to do this, to fulfill all righteousness. There must be an accomplishment. So, dito ba sa gagawin mo, may maa-accomplish ka ba? Yan. Kung may maa-accomplish ka, malululwalhati mo si Lord. Pangatlo, there must be an agreement. Sabihin nga po natin, agreement. O, di ba nakita natin dito sa dulo ng verse 15, then John consented. Sa NLT version, ang sabi dito, so John agreed to baptize him. Importante na may confirmation or agreement kayo ni Lord. Masasabi mo pala na perfect timing ng Panginoon yon kapag may agreement kayo ni Lord. Pwede namang kayo talaga, pero hindi pa lang timing. Pwede pala yun. Diba? Kayo naman pala eh. Kayo din naman pala, kaya lang, hindi pa tamang panahon. Yan. Kapag walang kayong agreement ng Panginoon, wag mo na ituloy. Kasi pag pinagpilitan mo pa yung kagustuhan mo without confirmation mula sa Panginoon, anong mangyayari sa'yo? Masisira ka lang. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, masisira ka lang. Yan. So tandaan natin, action is something but timing is everything. Importante ang action. Pero dapat, alam mo rin kung ano yung dapat mong gawin. Okay? So una, ano po yung una natin? Perfect relationship. Pangalawa, a proper relationship. Pangalawa, perfect timing. Pangatlo, ano kayong pangatlo natin? Again, sabi sa verse 15, Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. Pangatlo, clear purpose. Sabihin nga po natin, clear purpose. So si Jesus po, may malinaw siyang dahilan o rason, kaya niya yun ginawa. Ang purpose niya dito ay nagbigay sa kanya ng direksyon, no? And at the same time, dinala ito sa pagiging tagumpay niya. Okay? Nagkaroon ng tagumpay or katuparan kung ano yung propesiya na nakalagay sa Bible. Nakalagay din yan sa Old Testament, di ba? So tandaan natin, hindi ligaw ang buhay ng taong may purpose at ang purpose ay nagbibigay sa atin ng focus. Yan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan. Mukha bang may purpose yan sa buhay na? Yan. Dapat sa sarili natin, alam po natin yung purpose natin. O kayo, ano ba yung purpose nyo? Ano ba yung dahilan nyo kung bakit kayo nasa church? Dahil nandito yung crush nyo, kaya nasa church kayo? Ganun ba yun? O dahil gusto nyong makilala pa ang Panginoon? Yun ba ang purpose nyo? Yan. Anong purpose nyo sa buhay nyo? Yan. Kung alam mo ang purpose mo, magbibigay sa iyo to ng focus. Ano ba ang purpose mo? Ba't ka nag-aaral ngayon sa school? Yan. Para makahanap ng girlfriend? Para makahanap ng BFF? O para lang basta makatapos ng pag-aaral? So, meron tayong
purpose sa ating buhay. At kapag meron tayo nun, ida-direct tayo nito. Ngayon, paano mo malalaman kung tama yung purpose mo? O yung pinaglalaban mo? Yan, ano ba yung pinaglalaban mo? Sa tingin mo ba, tama ba yung pinaglalaban mo ngayon? So, tingnan natin, dalawang bagay. Una, it has a great cause. Sabihin nga po natin, it has a great cause. Oh. Remember that a great cause is something that is worth fighting for. Napansin po natin, yung mga mananampalataya po ng Old Testament, yan, hanggang sa New Testament, binigay nila yung buhay nila sa Panginoon. Kung hindi po nila yung binigay sa Panginoon, malamang sa malamang, wala po tayo dito. Kung hindi po binigay ng mga disciple yung buhay nila sa Panginoon, wala tayo dito sa totoo lang. Sino yung mag-share sa atin ng Word of God? Sino yung mag-share ng salvation ng Panginoon? Diba? Kaya nila ginawa yon kasi may great cause. Diba? May dalawang reason si Jesus kung bakit niya sinabi to. Diba sinabi niya, it is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Bakit kaya sinabi ni Jesus? Number one, the baptism confirmed that Jesus is the Messiah. So itong baptism na ito, yung nagko-confirm na si Jesus ay Messiah. At kaya kailangang mangyari ito, mangyari yung baptism niya. Pangalawa, it confirmed that John is the forerunner of the Messiah or tagapagsimula ni Jesus. And both of them are acting in fulfillment of the prophecy. Yan, di ba? Sinabi sa Isaiah chapter 11 verse 2. Nandyan po ba yun? Yan, nandyan. Sabi po dito, and the Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and fear of the Lord. So, kinakailangan niyon para malaman ninyo na tama yung Espiritu ng Diyos ay magre-rest sa Kanya. Diba? Sabi sa verse 16, sa Matthew chapter 3 verse 16, as soon as Jesus was baptized, He went out of the water. And at that moment, heaven was opened. And He saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on Him. So napaka-importante po ng mga pangyayaring ito para magkaroon ng katuparan yung propesiya na sinasabi sa Isaiah. Diba? So dapat, malalaman natin kung tama ang purpose natin, dapat meron tong great cause. Pangalawa, it is God-centered. John did what Jesus asked him to do kahit na naiya siya. Kahit na nung una, nagtanong pa siya kay Jesus, bakit ako? Diba? Dapat ikaw yung magbabautismo sa akin. Pero ang ginawa niya, sinunod niya pa rin kung ano yung gustong mangyari ni Jesus. Dapat gawin natin ito ng tama as God wants it. Kung yung purpose ba ng ginagawa mo ngayon ay gusto ng Diyos? Kay Lord ba ito nakasentro? Kapag naliligaw ang isang tao, laging hinahanap niya ay papunta sa north. Yan, sino dito nakaranas ng gumamit ng compass? Alam niyo yung compass? Yan, yung compass kadalasan ginagamit niya ng mga nag-hiking, yan, yung mga umakyat sa bundok, pupunta sa kagubatan. Bakit ba gumagamit sila ng compass? Ayan, para hindi sila maligaw. Kasi kapag yung compass ay nakaturo siya sa north, it means tama yung direksyon na dinadaanan mo. So, ibig sabihin, kapag gumaganon-ganon na yon, papunta na siya sa south, diba? Baka mamaya, or sa west, baka mamaya, mali na yung dinadaanan mo. Kaya lagi silang gumagamit ng compass para hindi sila maligaw. Yan. So, ang true north ng isang tamang purpose ay nakasentro sa ating Panginoon. Amen po ba? So, para maging malinaw sa atin, paano ba malalaman kung tama yung purpose mo o yung pinaglalaban mo? Yan, it has a great cause and dapat ito ay God-centered.
So, in conclusion, di ba, sabi ko sa inyo, mabilis lang. Paano ka maghahanda para maipanalo mo ang taong 2025? Sabi nyo kanina, gusto nyong manalo. Yan, sabi nyo kanina, akin tong taon na ito. Itong taon na ito ay maipapanalo ko. So, dapat, unang-una, we need to have proper connection or relationship. It must be personal. Kung gusto mo maging matagumpay, ngayon, etong taon na ito, dapat sinasadya mo. Sinasadya mo na makasunod ka sa Panginoon. Dapat personalin mong kausapin ang ating Panginoon. Yan, hindi po dapat inaasa mo lang sa leader mo or leader ng church yung paglago mo spiritually. Dapat pinapersonal mo ang Panginoon. It must be sacrificial. Diba? Ultimo si Jesus, naglakad ng 65 kilometers para lang mapangyari ito. Diba? Kailangan may gagawin kang sakripisyo. Pangatlo, it is beneficial. Ano ba yung benefits na makukuha mo? Ano ba yung magiging value nito sa buhay mo? Pangalawa, you need to consider perfect timing ng ating Panginoon. There must be another adoration. Ito bang gagawin ko na ito? Malululwalhati ba ang Panginoon? Mabibigyan ko ba siya ng papuri? O hindi? Kung oo ang sagot mo, perfect timing yun. Ito bang gagawin ko na ito? May maa-accomplish ba ako? Kapag oo ang sagot mo, malulwalhati ang Panginoon. And dapat may agreement kayo ni Lord. Diba? Kung sinabi ni Lord, perfect timing yan. Kapag wala siyang confirmation, hindi yun perfect timing. Pangatlo, clear purpose. Maiwasan mo ang paghinto kung alam mong tama ang dahilan ng pagtuloy mo. Is it worth fighting for? Dapat bang ipaglaban ko tong bagay na ito? Dapat bang ipaglaban ko to? Baka mamaya, marami ng taong nagsasabi sa'yo na tigilan mo na yung ginagawa mo. Most especially, yung mga kasama mo sa church. Kaya lang, ayaw mong makinig kasi makulit ka. Diba? Ilang beses ka na kinokorek, pero ayaw mong makinig. Kaya ka nagkakaganyan. Baka hindi na tama ang inyong dahilan. It must be God-centered. Kung tama ang purpose mo, dapat si Lord ang sentro niyan. Kasi kung hindi yan nakasentro sa ating Diyos, hindi sa Kanya yan. So, hayaan niyo po ako natapusin ito sa pagbasa sa ESV version. And basahin po natin sa ESV version ito. Sa verse 13. Sabi po dito, Then Jesus came from Galilee to the Jordan River. He came to John, wanting John to baptize him. But John tried to stop him. John said, Why do you come to me to be baptized? I should be baptized by you. 15. Jesus answered, Let it be this way for now. We should do whatever God says is right. Then John agreed. Sa totoo lang po, hindi lahat po ng tao maiintindihan ka kaagad. Kahit, di ba, lagi ko po sinasabi sa inyo yun, kahit ako nung unang mga taon na dinedicate or sumunod ako sa Panginoon, marami pong persecutions na pinagdaanan. Kasi not everyone will understand you. Hindi lahat ng tao maiintindihan ka. Hindi lahat ng tao mauunawaan yung purpose mo. Pero ang mahalaga, naiintindihan mo kung ano yung ginagawa mo. Si John, hindi niya naman naintindihan agad. Diba? Kaya nga nagtanong siya kay Jesus. Pero sinabi ni Jesus, Let it be this way for now. We should do whatever God says is right. At anong nangyari? Then John agreed. Kapag ikaw ay dumadaan sa mga struggle mo sa buhay,
ibig sabihin pala nun, papunta ka na sa tagumpay mo. Kapag nagkaroon ka ng proper connection, relationship sa Panginoon, natuto kang maghintay sa perfect timing. Kung kailan ka dapat kumilos, o kailan ka ba dapat gumalaw, at malinaw sa'yo yung purpose mo, bakit mo yan gagawin, sure, may papanalo mo. Hindi lang itong taong 2025, kundi mapapanalo mo din yung buhay mo. At sino po dito gustong maipanalo ang buhay niya? Kung sabi ng amen. At tandaan po natin, ang mga kampyon ay may mabigat na dahilan bakit sila lumalaban. Anong dahilan mo bakit ka lalaban? Gusto mong maipanalo ang taong 2025? Gusto mong maipanalo ang buhay mo? Anong dahilan mo? Para sa atin pong lahat, isa lang po ang kailangan natin. No? Kailangan lang po natin si Jesus. Itong taon na ito, nagsisimula pa lang. At kapag sinama po natin ang ating Panginoon, sure, ang buhay natin ay may papanalo natin. So inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo sa oras na ito. Alam ko po ang bawat isa, meron po kayong kanya-kanyang dahilan kung bakit kayo nandito sa church. At alam ko din po, meron din po tayong kanya-kanyang mga pinagdadaanan sa buhay. And maybe some of you, nag-i-struggle kayo sa buhay nyo ngayon sa iba't ibang dahilan. Pero isa lang po ang masasabi ko, kayang baguhin ng Panginoon ang takbo ng buhay mo. Kung naging pangit man o hindi maganda yung mga previous years mo, naniniwala ako na kapag sinimulan mo at sinama mo si Jesus sa buhay mo, may papanalo mo ang buhay mo. Sabi nyo kanina, gusto nyong manalo, may panalo ang taon na to, may panalo ang buhay nyo. Kailangan nyo lang si Jesus. Inaanyayahan ko ang bawat isa na pumikit sa oras na ito. At kung meron man dito kinakausap ang Panginoon, na gusto mo, yung buhay mo hindi na maging kagaya ng dati, na parang walang nangyayari. Yung buhay mo dati parang pariwara ka lang, magulong buhay mo, lagi kang may problema. Pag may problema ka, hindi mo alam kung paano mo sosolusyonan. Ito yung time mo para tanggapin si Jesus sa buhay mo. Para magkaroon ng direksyon ang buhay mo. At kung ikaw tong tao na ito, na gustong magkaroon ng direksyon ang buhay mo, gusto mong mapatagumpay ang buhay mo, isama mo si Jesus sa buhay mo. Mananalangin po tayo, maikling panalangin. Panalangin kung saan isusuko natin ang buhay natin sa Panginoon. At sasabihin natin kay Lord, Lord, ikaw na bahala sa buhay ko. Alam ko, pagkasama kita, Panginoon, magiging matagumpay ang buhay ko na ito. Ano mang pagsubok ang pagdaanan ko, sure ako, Lord, may papanalo ko ang buhay ko. Kung sino man po yung nais tumanggap sa Panginoon sa oras na ito, malaya mong itaas ang iyong kamay, tanda ng pagsuko ng buhay mo sa Panginoon at pagtanggap sa Kanya. Tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po dahil alam po namin na namatay ka sa krus para kami maligtas. Panginoon, inaamin ko po na ako'y makasalanan at nakagawa ng mga bagay na malayo sa kalooban mo. Panginoong Yesus, gusto ko po na magkaroon ng direksyon ng buhay ko. Gusto ko po na magtagumpay sa buhay na kaloob mo sa akin. Kaya Panginoon, samahan mo ako. Panginoong Yesus, kailangan kita sa buhay ko.
walang mangyayari sa buhay ko kung wala ka. Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Kayo po ang maghari, manguna, at magbigay ng direksyon sa aking buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ako na lang po ang mananalangin. Panginoon, alam mo po ang nilalaman ng puso't isipan ng bawat kabataan na nandito, Panginoon. Lord, alam mo po kung ano yung mga pinagdadaanan nila, Panginoon. At dalangin ko po, Lord God, kung sino man po dito yung nakakaranas, Panginoon, ng struggle sa buhay nila, kahinaan, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na palakasin mo po sila. Give them strength, Lord God. Bigyan mo po sila ng apoy na naglalagablab, Panginoon, sa paglilingkod nila sa iyo. Kung meron man dito, Panginoon, ay naliligaw ng landas, Panginoon, nalalayo sa iyo, Lord God, ikaw po'y magbigay ng redirection sa buhay nila, Panginoon. Kung sino man po dito, yung nakakaranas, Panginoon, ng kagulumihanan, kaguluhan, Panginoon, sa kanyang isipan, hindi niya alam kung ano ba yung mga nangyayari, hindi niya alam kung ano yung mga gagawin niya sa kanyang buhay, Panginoon, dahil sa dami, Panginoon, nung pumapasok sa kanyang isipan, dahil sa maraming pagsubok na pinagdadaanan niya, Panginoon. I pray, Lord God, na itong tao na ito ay bigyan mo po ng kapayapaan, Panginoon. Yakapin mo po ang kabataang ito, Panginoon, at maranasan niya, Panginoon, yung kapahingahan, Panginoon, at kapayapaan na nanggagaling po sa iyo, Panginoon. At kung Lord, dalangin din po namin, Panginoon, na mas patalasin mo po, Panginoon, yung discernment po namin sa aming buhay, Panginoon. Malaman po namin kung ano po yung mga bagay na dapat namin gawin bilang mga anak mo, Panginoon. And Lord, kung sino man po dito, yung nakakaranas, Lord God, ng kahinaan, lalo na po sa spiritual life niya, Panginoon, nawawala na po yung passion niya sa paglilingkod. Lord, I pray, Panginoon, nabigyan mo po siya, Panginoon, na naglalagablab na apoy, Panginoon. Ibalik mo po ulit, Panginoon, yung tamis ng paglilingkod niya sa iyo. Ipaalala mo, Panginoon, yung mga panahon, Panginoon, na una siyang nakakilala sa iyo, Panginoon. And Lord, ikaw na po, Panginoon, ang manguna, Panginoon, sa bawat isa. Lord, hindi ko man po mabanggit lahat, Panginoon, ng mga pangailangan ng mga kabataan na nandito. Pero alam po namin, Panginoon, na alam nyo, Lord God. At nawa, Panginoon, itong taong 2025 na ito at sa mga susunod pang taon, kami yung samahan, Panginoon. Alam po namin, Lord God, na ikaw po yung Diyos na hindi nangiiwan, Panginoon. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagkukulang, hindi ka nakakalimot, Panginoon, sa mga pangako mo sa aming buhay. Lord, lagi mo pong ipaalala ito sa amin, Panginoon. At Lord, lagi po naming maranasan ang pagsama at pagyakap mo, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po kaming turuan pa, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng desire, Lord God, na matuto pa at magpa-direct pa, magpa-correct pa, Panginoon, sa iyo. Lord, maraming salamat po. Sa iyo lang po namin binabalik lahat ng papuri at pasalamat. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Yan, palakpakan po natin ang ating Panginoon.